Sandaling manalangin. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na nagdaan. Maging sa araw na ito na kami ay muling nagkasama-sama sa iyong bahay-sambahan para magpuri at magpasalamat at itaas ka, O Panginoong Hesus. Panginoon, patawad po sa mga pagkukulang namin, lalo sa inyo at sa aming kapwa na patuloy namin pa rin pinagsisisihan hanggang ngayon. At sa umaga pong ito, Panginoon, pangunahan mo po ang aming gagawing pananambahan at naway ang aming maririnig, ang aming mga puso, ang bangalong presensya ay sumapuso at sumaisip sa bawat isa sa amin. At sa aming paghayo ay maisapamuhay namin ang mga magandang balita ng kaligtasan at nang sa ganon, ang patuloy na kabutihan at pag-asa ay maghari sa buong sandaigdigan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibukas natin ang ating mga puso at sa Panginoon at idulot sa Kanya ang ating kabalisahan. Tayo po yung manahimik at sandaling magsisi. Kung lubos nating pag-iingatan ang kalayaan na kaloob ng Diyos sa atin at pahalagahan ang mayamang kalikasan, mabuting kaugalian o kultura, ang pagpapatawad at pagkalinga ng Diyos na buhay ay mapapas sa atin. Pawitin natin ang tugon. God is so good. God is so good. He's so good to me. Good morning pong muli sa ating lahat. Tayo po'y darako sa ilang mga bahagi ng mga balita at malasakit ng iglesia. Meron po ba tayong mga visitors? Mga bisita ngayong umaga? Meron po ba? Para ma-recognize naman ng ating buong kapatiran. Kung wala, purihin ang Panginoon sa ating pagsasama-sama. At tayo ay patuloy niyang kinalinga sa loob ng isang linggo. Narito po ang mga may celebration ng birthday. Isang kongregasyon pong muli. No? Pwede po bang tumayo na yung may mga birthday ngayon? But basahin ko, August 1 to August 7, Jocelyn Casanova Gomez, Dominic Matalog Manalo, Girly Iglia Mendoza, Ria Mendoza, Fernilio Kaag Bidal, Reynard Katabian, Ray Ilagan Bayani, Angelita de los Reyes, Rodolfo Tenorio, Eupronio Matalog, Proni Kaag Bitang, Eupronio Kaag Malabanan, Aldrin Alcazar Matibog, Katibog, Perpetuo Matira Jr., J. Mark Hernandez, Kimberly Manalo, Jeffrey Ornales Magbuo, Pablo Pilapil, Isidro Casanova Jr., Louie Bitang Kasama, Dominic Manalo, Jonanes Biset Marquez, Limuel Ilagan, Resti Pueblo, Leo Bihildo Bidal, Luke Jacob Katibog, Victor Alvarez, Rolando Katibog, Julieta Cabello Hernandez, Nelson Piliin Kaag, Leo Alcaraz Jr.,
Meron po ba? Narito po ba ang mga nagbe-birthday? Pakitayo nga po ang nag-celebrate ng natawag. Yung po mga natawag, pakitayo po. Sige na po, at hindi ko kilala. Yung mga natawag po, pakitayo. Meron po ba? Si Lando. Hindi. Sino po ba may birthday? Wala? Wala doon sa tinawag kong 31? Wala po dito ni isa? Ayan. Talagang nangangahulugan na dapat pala birthday next week. Board of Elders, ibibigay dapat sa inyo in advance yung mga magbe-birthday. At yun ang inyong bibisitahin Sabado pa lamang. Para sa susunod na linggo sila ay maanyaya. No? Yan. Sige po, nakalulungkot sapagkat ang dami natin palagi linggo-linggo tinatawag na mga may birthday pero mukhang nakalimot na silang magpasalamat sa Diyos. Yan. Kaya purihin ang Panginoon at paabot ninyo ang ating pagbati sa kanila, sa mga kamag-anak na naririto. Sino ng wedding anniversary? Meron po ba? Huwag na kayo mahiya. Happy wedding anniversary po sa lahat ng mga nagse-celebrate ng kanilang araw ng mga kasal. Sumain niyo po ang patuloy na pagkalinga at pagpapala ng Panginoon. Salamat po sa nagkaloob ng bulaklak ngayong linggo sa ating kapatid na Ana Relevo at sa iba pa kung meron. O sa darating na linggo ay ang kapatid na Joy Patulot. Sana po magkaloob din ng bulaklak ang ilang mga kapatid nating nagse-celebrate ng kaarawan para sa darating na linggo. Kung mayroon pong special services, patuloy pong paalaala sa atin, 2 weeks po ang pinakahuli para po may arrange natin ng ayos ang ating mga schedule. Ang inyo pong lingkod ay ngayong linggong ito, bukas, meron pong isang gawain ng ecumenical gathering sa Lipa. Ito po ay usapin ng environmental issue para po sa kalikasan at yan po gaganapin sa Lipa City. Gayun din ang inyo pong lingkod ay Friday and Saturday, ako po ay nasa continuing theological education ng mga manggagawa. Ito po ay gaganapin sa UCCP Sampa. Yan po ang mga schedule. But may schedule po tayo, August, yung kay Ate Maris ng Thanksgiving. Anong date ito? August, sa Webes, August 11, alas 3 po ng hapon, ang Thanksgiving and despedida na sa pag-alis ng ating kapatid na Marisa. And then August 17 to 20, ang inyong pong lingkod ay wala rin. Hindi po nyo mabibigyan ng appointment sapagkat ako po ay nasa National Council meeting. Ito po ay gaganapin sa Lucena City. Buong mga representative po ng buong UCCP ang magtitipon dito. Siguro po ay nasa 200 na mga representative ito mula sa iba't ibang komperensya. Ay kasama po ang inyong lingkod sa secretariat dahil ang host ay ang South Luzon Jurisdiction. Yung pong ilang mga schedule, maaari na lang po natin matunghayan sa ating bulletin board at sa opisina. Gayon din po kaugnay noong ating pagiging host ng tinatawag nating National Council ay meron pong solicitation letter ang ating obispo para po matugunan ang malaking pangangailangan sa usapin po ng ilang araw na pagtitipo ng mga leaders ng ating iglesia na gaganapin sa Lucena City. At ngayon pong August o lalong higit ngayon first Sunday,
ay atin pong itatalaga yung ilan pang mga alkansya natin na hindi pa na itatalaga ngayong first quarter. Ito po yung ating alkansya para sa Panginoon. Quarterly po ito natin gaganapin at ang susunod po niyan ay sa Disyembre. Kahapon, ang mga gawain sa konferensya, kahapon po ay nagkaroon ng UCM activities. Ito po ay ginawa sa Ibabaw, Cuenca. At dinalahon po ito ng kapatid na Vic at ng kapatid na kapatid na Rene. Siguro po yung UCM ay mag-uusap na lamang sa mga detalye ng mga pinag-usapan sa UCM, lalong higit yung kanilang alkansya na isa sa mga project nila sa UCM sa konferensya. Gayon din po, tayo nagpapasalamat sa pagtugon ng ating mga kasama na dumaan po sa proseso ng pag-aaral ngayon sa teachers training. Ang ating kapatid na Riden, ang kapatid na Ani, ang kapatid na Bebang o Jenny B. Sila po yung ating mga nag-aral sa Sunday School Teachers Training kahapon sa Lipa. Kaya po ngayon ay panalangin natin sila na patuloy silang makapag-ambag ng kaalaman lalo higit sa pagtuturo sa Sunday School. Kaya ngayon pong kaninang umaga o nag-umpisa tayo, ay ang kapatid na Riden ang nangasiwa sa adult at ang kapatid na Ani ay kasama ang kapatid na Helen ay sa mga bata. At pwede rin namang makasama si Bebang. At meron po tayong 5 manual ng Sunday School. Kaya 5 department. Kung talagang magtutuloy-tuloy po, meron tayong mga departamento sa Sunday School na sana ay magaluhan ito. Maging ang kabataan, may bukod itong Sunday School. Kaya ini-encourage ko ang kabataan sa Sunday, sana po ay kayo'y makasama sa Sunday School at bukod po ang inyong Sunday School na department. Meron pa po ba na nalimutan tayo sa mga balita? Okay. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako lang po ay nagpapasalamat sa kami po mga officer ng kababaihan. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga kababaihan na tumugon sa ating pong 20 kada buwan-buwan. Dahil po kung hindi po sa inyo, hindi po tayo makakapagpagawa ng bagong lamesa. Kaya po maraming pong salamat sa pagtugon ninyo. Kami po ay nagpapasalamat din sa hindi pa ho nakakabigay. Baka ho sakali, gusto rin ninyong makiambag sa ating 2020 buwan. Para po, tayo po ay may maganda na lamesa, kailangan naman po natin ay maganda ring mantil. Nang po, maraming pong salamat sa inyo. Dagdag ko lang to sa mga UCM. Kahapon niya ay nag-assembly tayo na dinalahon namin ng Kuya Rene na si Michael na iwan pa namin. Pero dumating pong 8 iglesia, 36 po kaming lahat. At isa po sa launching na gusto ko kaya kinuha sa pagkakato, ila-launching namin sabay-sabay ngayong linggong ito ang aming alkansya. Na ito pong may ipon nito, may target time po kami before Christmas conference. At ang may ipon nito, ng buong iglesia at ng buong konferensya ay itutulong namin sa pinakamahihirap na iglesia ng ating konferensya. Sa pamamagitan nito, matulong ang UCM. At isa pang gusto kong bigyan ng pansin ngayon dahil sa kakulangan niya ng mga lalaki, nagtatago ang mga lalaki, meron hong
tibay kahapon na magkakaroon tayo ng survey at ang mga eksperte ng mga kalalakihan sa bawat iglesia. Kaya kung kami nanawagan pag may meeting at may fellowship, wala napunta, makiintindihan natin ngayon sa survey kung may mga lalaki nga ba dito sa iglesia natin. At yung kung ano ba ang eksperte, kung ikaw ba ay magsasaka, o ikaw ba ay nasa sektor ng empleyado, nurse, o what the hell, magbubuo po ang mga UCM ng quick response team para sa mga kalamidad. At yun po ay makukuha natin kung masusurvey natin kung ano ba ang eksperto ng mga lalaki. Ilalagay natin sila sa mga rescue o sa pagtatanim. Ngayon no, ang project ng mga kalalakihan ngayon. At isa pang napagkasundoan doon, pakikilusin natin ang komperensya sa pamamagitan ng initiative ng mga UCM na magkakaroon tayo ng summit, lahat ng organisasyon tungkol sa mga survey na yan. Dahil kailangan po ay synchronize ang survey. Hindi yung kanya-kanyang samahan. Dahil hindi ho natin makikita kung ano mga eksperte ng bawat isa. Kung mahirap hong mabuo yan, kung mga babae may nurse, sa lalaki may nurse, tapos magkaiba pa ng survey. Sa CYF may mga teacher. Sa SIAP, ganun din. Kaya kailangan kukunin po ng komperensya ang inyong ating mga eksperte para mailagay sa quick response team o emergency team na bubuoy ng komperensya. Tayo din, kung sakali man na magkaroon ng kung anumang kalamidad o sakuna, ang tatawagin na lang yun. Yung may mga expert sa ganong bagay, hindi, kung may expert mo sa health, tatawagin ka. Magre-render ka ng service. Kaya mga kapatid, ito po namang aming ito ay para sa mga napagkasundo kahapon na para sa mahihirap na iglesia natin na pupuntahan ng mga UCM. Hindi po ito para sa UCM maghuhulog dito. Pwede din po kayo. At hindi din po limited sa barya. Pwede pong po din. Pwede po 1,000 pag ihuli nyo dito kung kaya nyo, may kakayanan kayo. Humihingi kami ng tulong sa mga kalalakihan para maitulong natin ito sa mas mahirap pang iglesia ng ating konferensya. Dahil ang ibang konferensya lumabas na. Sa Mangyan sila pumunta. Pero hindi muna tayo labas. Dito muna tayo sa ating konferensya. May mahihirap ding mga iglesia pa tayo na nangangailangan ng pinansya o pagkalinga ng bawat isa. Kaya mga kapatid, ito po ilalagay namin dito. Linggo-linggo at pinag-uusapan namin ng deacons na ano din ito, yung iingatan din ito at ilalagay din ito yung linggo para po mahulugan natin ng mga lalaki, lalo na iniinggan dyan ang mga lalaki sapagkat marami kayong ginagastos na malalaki sa labas, sa outside world. Ngayon po naman inaanyaya ko kayo na dito naman sa loob tayo maglagay ng malaki. Maraming salamat po at hinihingi ko po ang tulong dito ng deacons para ingatan nyo ito. Ilaligo na po ito dito. Sabay-sabay po launching natin ng ganito sa mga iglesia. Salamat po. Sa hanay naman po ng mga elder, ay kami po ay nagdadalaw tuwing araw ng Sabado, 1:00 hanggang 5:00 ng hapon. So, ini-inform ko lang po kayo na kami po ay lumalabas at pinupuntahan po namin yung mga may karamdaman na ating mga miyembro. So, pinananawagan po namin na kung kayo po ay may mga kakilala na hindi po namin naalaala na may sakit, ay paki-inform lang po at para po mapuntahan namin tuwing araw ng Sabado. Yun lang po. Okay, salamat po. Yan po. Papasalamat tayo sa kasipagan ngayon ng ating mga elders. Kahapon po ay nag-visitation din sila at marami po ang kanilang nadalaw. At sana nga po yung iba pang gusto nating maabot na lalong higit yung mga katandaan, ng mga may sakit, at yung mga may
kapatid nating mga medyo nananamlay sa gawain ay magsita natin bilang bahagi ng kabuuan ng iglesia. Maaaring tayo ay itong ating mga ginagawa, lalo higit itong stewardship campaign natin, sana po ay hindi natin pag-isipan ng kung ano pa man dahil may alkansya na tayo, alkansya ng kalalakihan, may alkansya pa rito, may alkansya pa. Sana po ay makita natin ang layunin ng mga bahagi po ng mga pagkakaloob na ito at ito'y may kanya-kanyang pinatutunguhan. Hindi po dito lamang para sa ating iglesia lokal, kundi ito ay may kanya-kanyang parte ng pagtugon sa iba't ibang bahagi po ng gawain at ministeryo ng iglesia maging sa ating komperensya. Kaya yan po ang mga panawagan natin para sa pagtugon sa gawain ng iglesia at komperensya. Meron po bang nagnanais magpatotoo sa umagang ito sa ating kalagitnaan? Meron po bang may malakas ang loob na magpapahayag ng patotoo sa mga blessing na ating nararanasan, sa mga tinatanggap nating mga kaloob mula sa Diyos? Kung wala, tinatawagan ko ang kapatid na Nathan. Pangunahan tayo sa bahagi po ng pananalangin sapagkat lalong higit marami ang nagkakasakit. Ang kapatid na Risa po, kaya hindi po siya kasama natin na dapat siyang mananalangin, ay meron din siyang trangkaso at karamdaman ngayon. Sige po, kapatid na Nathan, pangunahan niyo po ang buong kongregasyon sa pananalangin para po sa bayan at sa kapatiran. Sa bahagi po ng papel ng mga elder, siguro kaya ako naiwanan kahapon papunta ng gawain ay siguro sabi ng Panginoon, dito ka na muna, wala makasama yung 3 elder. Tumawag ang kapatid na Risa, kapatid na Ruth. Bagaman na ang inyong likod ay medyo may kaunting nararamdaman, ay hindi ako makatanggi. Dahil sabi nga, nang tawagin si Jeremiah, hindi siya nakatanggi sa Diyos. At ako namin natutuwa, ang dinalaw namin kahapon ay puro 82 anyos. Napawang may mga karamdaman, ng iba ay naiyak, ang iba ay natutuwa. At kami naging masaya. Umuwi po kami kahapon ay 5 o'clock na ng hapon. 2 barangay po ang pinunta namin. At salamat sa Diyos. Ito'y bahagi po ng patotoo bago tayo manalangin. Sa pagkasi ng Diyos ay noon po namang isang araw, ako is nasa Balayan sa hospital, sa emergency. Meron din pong 2 na nadoon pala ang membro natin ay napuntahan ko rin. Ang apo ni Kumarin Chele po, na dinggi. Napuntahan ko rin. At ito po ay isang blessing para sa akin. Alam niyo, ako'y nagretiro na, bunga ng aking kalusugan, pero sa panahon na kailangan, hindi po tayo makatanggi dahil kailangan tayo ng Panginoon. At sa apo ng Diyos, pag tayo ay tumugod, may blessing pong ipagkakaloob. Lakas ng katawan, at sa tulong po ng esensya na medisina ay makatutugon po tayo sa panawagan ng ating iglesia. Kaya hinahamon ko po ang lahat, lalo na mga elder at saka yung po ating mga Sunday school teacher, magpatuloy po kayo hanggang sa dulo ng walang hanggan. At kailangan tayo ng ating iglesia. Tayo po ay manalangin. Tunay nga o Diyos, kami may kagalang na pamuli nagkasama-sama sa dakong ito, bunga ng aming pagsisikap at pagtugon sa iyong mga panawagan bilang iyong mga anak upang magamit sa ating paraan ng gawain ng paglilingkod.
Salamat o Diyos sa buhay, kalakasan, kalusugan na patuloy naming nararanasan sa mga sandali ng aming buhay. Narito kami upang pamuli ay dumulog sa iyong harapan upang aming ilapit ang kahilingan ng iyong mga anak. Una ay ang mga nagdiwang ng kanilang mga kaarawan. Salamat o Diyos sa panibagong buhay, panibagong taon na iyong ipinagkaloob. At naway ang bawat isa na tumanggap ng biyaya ng pamuling buhay taon sa kanilang buhay, magbalik ng pasasalamat para sa iyo, bunga ng pagtugon sa kanilang patuloy na buhay at kalusugan. Amin ding inilalapit o Diyos ang aming mga kapatid na nagdiwang ng kanilang anibersaryo, kung papaano sa mga sandaling ito'y kanilang inaalaala ang mga nagdaang mga araw, mula nang tanggapin ng bawat isa sa kanila ang pag-ibig na iyong ipinagkaloob. Pati ba po Diyos ang kanilang pagsasama, kasama ng kanilang buong sambayan. At anumang mga problema, mga suliraning kanilang kinakaharap, naway kanilang mayakap at makatugon at mabigyan ng solusyon ang lahat ng mga bagay. Aming Ama, amin ding inilalapit ang aming mga kapatid na mayroong mga karamdaman. Sanhin ng maaaring dulot ng kanilang pagiging may gulang na o maaaring ito ay bunga ng iba't ibang klima ng aming panahon na sa kasalukuyan ay nangyayari sa aming kapaligiran. Alam po namin, O Diyos, na kayo nakakaalam ng bawat isa. Maaari sila ay nasa tahanan, maaaring nasa pagamutan. Gayong pamambatid namin, O Diyos, na kayo ang aming Ama na makapangyarihan, dakilang manggagamot na nagpapagaling ng anumang uri ng karamdaman. Katulad ng aming kapatid na Naning Casanova, sa kanyang naramdaman, sa kanyang buhay, narito siya kasama namin. Lubos at kapasalamat sa walang hanggang pagkalinga mo at paghipo sa kanyang lupang katawan upang ang karamdamang kanyang tinataglay magkaroon ng patuloy na kagalingan. Salamat Diyos sa patuloy mong pagbibigay ng pagkakataon sa bawat isa. Halatigit sa mga sandaling ito nakatalaga upang manalangin ng aming kapatid na Reza, bunga ng isang karamdamang kanyang tinagday, kung kaya't hindi siya nakaganap sa tungkulin dapat niyang gampanan. Salamat o Diyos sa iyong paghipo sa kanya at naway sa mga susunod na mga linggo ay patuloy namin makasama sa iba't ibang mga gawain ng iglesia nito. Salamat din o Diyos sa iyong pagkalinga sa mga kapatid namin nasa ibang mga dako ng bansa. Patuloy mo silang gabayan, alayan, at patuloy na ingatan. Iligtas anumang uri ng kapahamakan, anumang uri ng karamdaman na ngayon ay muiiral. Pagpalain mo rin, O Diyos, ang aming bansa, ang kabuuan, na kung saan minais sa pagbabago ang aming bagong Pangulo ng bansa. Tulungan niyo siya na ito'y magkaroon ng katuparan. Gayun din, O Diyos, ang aming bayan. Patuloy niyong kalingain at ingatan. Ang lahat pong ito ay aming idinudulog sa matamis pangalan ni Jesus. Amen. Ang pagbasa sa banal na kasulatan ay matatagpuan sa ang unang bahagi po ay matatagpuan sa Lumang Tipan sa aklat ni Propeta Hosea sa
sa Lumang Tipan po sa panulat ni Propeta Oseas, Kabanatang 3, talatang 1 hanggang 5, at ang ikalawang bahagi po ay sa panulat sa Ebanghelyo ni Apostol ni San Marcos sa Kabanatang 10, talatang 4 at 5. Ganito po ang ating mababasa at maririnig. At sinabi sa akin ni Yahweh, humayo kang muli at patuloy mong ibigin ang iyong taksil na asawa, bagamat siya'y nakikipag-ibigan sa iba. Sapagkat mahal pa rin ni Yahweh ang Israel, kahit na bumaling sila sa ibang Diyos at nawiwiling magdala ng mga handog na tinuyong ubas kay Baal. Kaya't binili ko siya sa halagang 15 pirasong pilak at 6 na pang sibada. At sinabi ko sa kanya, makikisama ka sa akin ng maraming araw. Huwag ka nang magpapakasama o paangkin sa ibang lalaki. Ako man, hindi kita gagalawin. Sapagkat ang mga taga-Israel ay mananahang walang hari at walang pinuno sa loob ng mahabang panahon. Mawawalan din sila ng mga handog, haliging sagrado, epod at larawan ng mga Diyos-Diyosan. Pagkatapos, manunumbalik sila kay Yahweh na kanilang Diyos at kay David na hari nila. Nanginginig silang lalapit kay Yahweh at malalasap nila ang kanyang kabutihan sa mga huling araw. At sa aklat ni San Marcos, sa Kabanatang 10, talatang 4 at 5, ay ganito ang ating mababasa. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ito ang mga salita mula sa banal na kasulatan, pagpalain ang ating pagkabasa, maging ang ating pagkarinig.
Everything has its own. It is gathered in the Father's home. Magandang umaga po sa ating lahat. Morning! Yan. Salamat sa Panginoon sapagkat alam kong ang pabago-bago na panahon ay nagdudulot sa atin ng mga bahagyang karamdaman, mga sipon, mga ubo. Kahit malayo pa ang Pasko ay talagang dama na ang ating mga tighiman. Ano, ika nga. Yan. Kaya ang iba ay hindi natin kasama dahil may mga sakit. Ngunit tayo patuloy na dumadalangin na sila ay pagkalooban ng ating Panginoon ng ibayong kagalingan at kalakasan upang makasama natin sa mga susunod na araw sa bahagi po ng ating gawain at mga pagtitipon sa iglesia. Ako po'y nagpapasalamat sa mga kasama, lalong higit doon sa ating mga tinawag sa pagtuturo, sapagkat ito po'y malaking bagay upang higit na mas maging malalim ang kaunawaan ng kapatiran kung tutugon ang buong kapatiran sa kanya-kanyang mga departamento sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Kanina sa adult ay inyong tinalakay at maging sa mga bata ay dapat ay naumpisahan na rin ang pagtalakay sa aklat ni Propeta Jeremias. Ngayon naman ay isang propeta rin ang ating nais bigyang pansin. Batay ito sa calendar ng UCCP na binibigyang diin ang usapin ng panulat ni Propeta Oseas at sa bahagi po ng kanyang buhay at karanasan.
Sino rito ang may lolo na ang pangalan ay Uzias? Parang meron dito sa Kalakay. No? Sino yung mga, wala po ba? Sa Nasugbu yata yun. No? Merong kalalakihang nung una ay ang pangalan ay Uzias o Hosea. No? Sa Ingles ay medyo magandang bigkasin no? Hosea. Di ba? Pagka sa Tagalog, medyo bukid daw ang dating. Ay si Ka-Uzias yun Ano? Ayan. Ay ayaw patawag ng Uzias. Yan. But ano ang magandang larawan ng buhay ni Hosea o ni Uzias sa aklat ng mga propeta? No? Ano nga ba ang kanyang naging ambag sa kasaysayan ng bansang Israel sa panahon ng kasaysayan at pagkatawag ng Diyos sa kanya bilang isang propeta? Ang bayang Israel sa panahon ni Propeta Uzias ay maituturing na noong mga unang bahagi ng kanyang istorya at kasaysayan, ang bansang Israel ay nananagana ang buhay. Maunlad ang kalalagayan ng kanilang pamumuhay. Ngunit dumating ang sitwasyon na ang bahagi ng Israel ay tumalikod sa Diyos. Sa gitna ng kanilang nararanasang magandang buhay, ang mga Israelita ay tumalikod sa Diyos, nanambahan kay Baal, sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At isang propeta ng Panginoon ang tinawag sa kanyang bayan. Pag ating tiningnan ang larawan ni Uzias, ay isang taong napakabuti. Taglay niya yung mababang kalooban. Taglay niya yung tuwirang pagsunod sa Diyos. Pagsunod ng walang pag-aalinlangan. Sapagkat kung ating titingnan ang panawagan ni Yahweh kay Uzias, ang sabi niya, mag-asawa ka ng isang babaeng, babaeng puta, hindi kayo, bababang lipad, Pero, ang sabi ng mga scholars, maaaring si Gomer, yung kanyang piniling asawa, nung umpisa ay hindi pa nagtataksi, hindi pa nangingibang bahay o hindi pa nakakakita ng ibang gwapo, kundi siya lamang ang nakikita sa buhay. No? Pero dumating ang sitwasyon na si Gomer ay nataksil kay Uzias at maraming inasawa. Maraming ika nga ay hindi naging faithful kay Uzias. Yun yung pinaka-gist, yung ating tinitingnan. Pero yung larawan ni Propeta Uzias ay nagbibigay ng isang larawan na isang taong napakabukas ng kanyang puso at isipan. No? Sa kabila ng pagtataksil ng kanyang asawa, ay naroon ang kahandaan, naroon ang kabukasan ni Uzias na tanggapin muli si Gomer at patawarin sa kanyang mga nagawang mga kasalanan. No? At handa si Uzias na makita ang pagbabago sa buhay ng kanyang asawa. At para dito,
inihahalin tulad ito sa relasyon ng Diyos at ng Israel. Sapagkat nung panahong yun, ang Israel ay tumalikod sa Diyos, kay Yahweh. Ang Israel ay sumamba kay Baal, naghandog kay Baal, sumamba sa mga Diyos-Diyosan at nakalimutan si Yahweh. Ganon inihahalin tulad. Ngunit, makikita doon sa istorya na ang Diyos ay merong kabukasan upang muli ay tanggapin ang Israel. Hinamon niya ang Israel sa isang pagbabago at magbalik loob sa kanya. At makikita natin sa mga panulat ni Osias kung paano tinanggap ng Diyos ang Israel bilang kanyang bayan. O pwede natin sabihin, bilang kanyang asawa. Ganon kanya inihahalin tulad Si Osias at saka si Gomer, si Yahweh at saka ang Israel. Siguro kung kayo ang propeta Osias doon sa mga kalalakihan, ilan dito mga kalalakihan, Kayo kaya'y handa sa ganong sitwasyon na inyong asawa ay makikita niyong nakikiapid sa iba, Pikit mata ninyong, mahal ko pa rin siya hindi ko kayang talikuran, And then nakita ninyo ang pagbabago. Sinuyo uli ninyo ang inyong asawa at nakita ninyong may pagbabago at bumalik uli sa inyo. O kayo kaya si Osias, mga kalalakihan, ano kaya ang inyong sitwasyon? Kaya ninyo yun? Na inyong mga asawa ay nakikiapid at kayo sabi, hindi ko pa rin kayang tanggihan. Di ba? Mahal ko mga kapatid at mga magulang, larawan ito ipinakikita doon sa aklat na naroon ang larawan ng isang Diyos na merong pagpapatawad. Kaya po sa Hebrew, yung salitang Hosea ay salvation. Sabihin nyo nga, salvation. Kaligtasan. Hindi minarapat ng Diyos ni Yahweh na ang kanyang bayan ay magpatuloy sa kapariwaan o sa kasalanang kanyang ginagawa. Kundi ang Diyos ay naroroon ng kahandaan upang muli ay tanggapin niya ang kanyang bayan at pagkalooban ng kaganapan ng kaligtasan. Pagka pinag-usapan ang salvation o ang kaligtasan, sa Old Testament, ito ay tumutukoy sa kabuuan ng kaligtasan ng kanyang bayang Israel. But malinaw sa New Testament, pag atin tiningnan, ang salvation na pinag-uusapan natin, lalong higit doon kay Marcos na pinahayag sa atin, sabi doon sa Marcos 10, verse 45, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ibig sabihin, pag tinignan pa rin natin, parang hindi rin lahat. Hindi sinabing lahat kundi ng marami. Pag tinignan natin ang salvation kay Jesus Christ, ito'y tumutukoy sa individual. Nating pagtatalaga at pagsusuko ng ating buhay. Sapagkat ibinigay na ng ating Panginoon ang kanyang sarili sa buong sanglibutan. Ngunit kung tayo ay hindi kikilala, hindi natin siya kikilalin sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, ito ay mawawala ng saysay. Sapagkat ibinigay na niya ang kanyang sarili. Ang kinakailangan na lang natin, tanggapin natin si Kristo ng buong buo sa ating buhay. Pero ang isang maliwanag na ipinapakita rito ay yung kanyang pagmamahal. Ang pagmamahal ng Diyos ay walang limitasyon at walang hangganan. Pag ating nakita ang mga istorya sa larawan ng ating teksto,
makikita natin na naroroon ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, hindi lamang sa kanyang bayan. Pero nais nating himayin ang ilang mga bahagi sa istoryang ito. No? Una doon sa larawan ni Propeta Oseas. Anong ating makikita doon sa larawan ng lingkod ng Diyos? Pinakita ni Propeta Oseas yung kanyang tuwirang katapatan sa Panginoon, yung kanyang kawagasan ng pagmamahal sa Panginoon at may kahandaang sumunod sa layunin at ipinag-uutos ng Diyos. Kaya naman niya pinakisamahan ng ayos uli si Gomer dahil utos yon ng Panginoon. Di ba? Ngayon, kung sa sarili natin sigurong kapasidad, sa sariling kapasidad ni Oseas yun, maaaring magdadalawang isip din siya eh. No? Feeling niya, aping-api siya nung ganung panahon. No? Bay, iniiputan ako sa ulo. Bay, alibaga na may aking pakikisamahan. No? Pero sa bandang huli, nakita natin, nagkasundo ulit sila. Pero meron sinabi dun eh. At hindi na siya gagalawin. No? Sabihin, ayaw ding madamay ni Oseas doon sa, sa kasalanang nagawa ni Gomer. Pero makikita natin dito yung isang larawan ng pagsunod sa Diyos. Meron pong pagsunod na napipilitan lamang. Di ba? Merong pagsunod na dahil siya'y natatakot, kaya sumusunod. Pero dito sa larawang ipinakikita ni Propeta Oseas, merong layunin kung bakit siya'y sumunod sa Diyos. Upang ipakita sa buong bayang Israel, bilang lingkod ng Panginoon, na ilarawan kung paano kabuti ang Diyos sa kanyang bayan. Dulot ng pagmamahal, sa diwa ng pagmamahal. Sa ating panahon, ito rin ang ipinakikita sa atin. At yung pagsunod na yaon ay may kalakip na ipinakikita si Propeta Oseas na kung tayo ay susunod sa Panginoon, may kahandaan tayong magpatawad para sa iba. Diba? Napatawad niya si Gomer sa kanyang ginawang kasamaan. Tayo rin. Gaano tayo kahanda na magpatawad para sa iba, kung papaanong nire-recite natin, kung papaanong binibigkas natin ang panalangin ng Panginoon. Anong sabi doon? No? Sa Lord's Prayer? Sabi? At kung papaanong inyong bigkasin yung bandang huling yun, gitnang yun. Patawarin po kami sa aming pagkakasala, gaya namin nagpapatawad sa nagkakasala sa amin. No? Hindi pwedeng banggitin lang natin na tayo'y patawarin sa ating mga kasalanan. Kundi ang tumanggap na kay Kristo at tumanggap ng kapatawaran ay may kahandaan din na magpatawad para sa iba. Ito ang larawan na ipinakikita sa atin kung paano natin susundin ang Diyos sa ating buhay. Ang Israel na tumalikod kay Yahweh at sumamba sa iba't ibang Diyosan ay napatawad ng ating Panginoon. Kaya't napakahalaga na pinakikita sa bawat isa sa atin ang larawan din sa aklat ni Propeta Oseas, ano ang gagawin ng Diyos sakaling ikaw ay magbalik sa Kanya. Sakaling ikaw ay patawarin. Sa huling bahagi po ng teksto, aklat ni Propeta Oseas, nais ko lamang banggitin ito. Ang sabi doon sa chapter 14, verse 4 to 6 ay ganito. Sabi ni Yahweh, patawarin ko ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel at mamumulaklak
siyang gaya ng lilyo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga, gaganda siyang tulad ng puno ng olibo at hahalimuyak gaya ng Libano. Marami pang sinaysay sa mga huling bahagi ng teksto. But makikita natin, yung pagbabalik loob sa Diyos, yung pagbabalik loob sa Panginoon ay mayroong kalingsabay at sukling biyaya na tatamuhin ng sino mang tumanggap sa Panginoon. Ang pagbabalik loob sa Diyos ay may kalakip na pagpapala. Amen po ba? Parang hindi kayo tumanggap ng pagpapala sa Panginoon. No? Ang bawat nagbalik loob sa Diyos ay tatanggap ng pagkalinga. No? Inihalin tulad ni Propeta Josias ang bayang Israel na kung saan, ang sabi doon, ay mananariwa ang bayang ito. Ibig sabihin, puno ng kasaganaan, puno ng kagandahan, puno ng biyaya ang kanilang mararamdaman at mararanasan. Sabihin nyo nga sa inyong katabi, maganda ka ba? O guwapo ka ba? Diba? Ang anak ng Diyos ay may kagandahan, nananariwa, no? Puno ng kagwapuhan. Dapat hindi tayo masyadong bagay. Ang pastor din ninyo, minsan tinitingnan ko sa salmin, para bang ayaw na yatang maalis yung kunot sa aking noo Kahit akin nang hinihila yung aking buhok, no? Nandun pa rin. Doon siguro ng maraming mga isipin, mga problema, no? Pero kung tayo'y nasa Panginoon, kung tayo'y nagbabalik loob sa Diyos, ano ang katumbas noon? May kagalakan, may kagaanan, no? Sa ating realidad ng buhay, tunay po na hindi naman tayo ligtas sa anumang mga kahirapan na nangyayari sa ating lipunan. No? Hindi naman tayo ligtas sa kawalan ng mga bagay-bagay para sa pangangailangan, para matugunan ang ating mga pangangailangan sa buhay. Pero kung tayo'y nasa Panginoon, ang sinasabi, may kagaanan natin itong dadalhin. Maliwanag ang sinabi ni Jesus Christ, kung uunahin mo siya. Diba yun sa Matthew, sa Ebanghelyo, ibibigay niya ang blessing sa bawat isa. Kaya, ano ang larawan at hamon nito sa buhay natin? Ako'y naniniwala na tayo kaya narito, tayo'y nakapagbalik loob na sa Diyos. At kung tayo'y nagbalik loob na sa Diyos, kinakailangan makita sa atin ang katatagan, ang katibayan ng ating mga buhay sa diwa ng ating pananampalataya. Subalit, hindi doon nagtatapos ang tawag sa atin. Kundi tayo rin, tulad ni Siyas, ay maging instrumento para sa iba upang magbalik loob ang ibang tao sa ating Panginoon. Maibalik natin ang kanilang focus sa pananampalataya sa isang Diyos na magbibigay ng pag-asa, magbibigay ng magandang buhay at kaganapan ito kung sila'y na kay Kristo. At tulad ng isinaad sa atin sa Ebanghelyo, si Jesus Christ ay isang larawan ng pag-ibig. Isang larawan ng pag-ibig na mayroong pagpapakasakit, mayroong malasakit, mayroong pagkalinga at mapagpatawa. Na kung saan ito ang tinanggap na natin sa ating buhay. Si Kristo na ating tagapagligtas. Sana po tayo rin ay maging instrumento sa ating kapanahunan upang dalhin natin ang pag-ibig ni Kristo para sa ating pamilya, sa ating kasambahay,
sa ating mga kaibigan, sa ating pamayanan. Sapagkat tayo ay dumanas at tumanggap na ng kaligtasang nagmumula sa Diyos. Huwag ho tayong titigil at manghihinawa. Huwag ho tayong manghihinawang mangulit sa ating mga kasambahay, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kasamahan, na tanggapin nila si Kristo sa kanilang buhay, sapagkat ito lamang ang makapagbibigay katiyakan, hindi lamang dito sa ibabaw ng sanlibutan, kundi sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos para sa kaganapan ng buhay. Mahal kong mga kapatid at mga magulang, patuloy nating isabuhay ang larawan ng pag-ibig ng Diyos. Hindi lamang ang larawan ng naging buhay ni Propeta Uzias sa kanyang asawa, kundi lalong higit kung papaanong tayo ay kinalingan ng Panginoon sa bawat sandali ng ating buhay at handa ang Diyos na tayo lagi niyang samahan, patnubayan at biyayaan sa bawat sandali ng ating mga buhay. Pagpalain tayo ng Panginoon sa umagang ito, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Diyos ko, Diyos ko, may hiling akong dalawang bagay sa iyo. Huwag mo akong bayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o pahirapan. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung mananagana ako, ay masabi kong hindi kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako'y matuto akong magnakaw at sa gayoy, malapastanganan ko ikaw. Tayo po ay maghahandog. Kasabay nito ay ating ang bahagi po ng ating pag-aalay ng mga alkansya natin. Alkansya ko, alay ko sa Panginoon. Bahagi po ito ng ating programa upang tumugon sa iba pang mga gawain ng ating iglesia. Kung meron pa ho kayong mga alkansyang naririyan, maaari natin dalhin at ialay sa unahan. Sa pagtulong na iwasan, Diyos salamat. Diyos salamat sa pagsinta, sa kaloob mong pag-asa, at sa lahat ng ligaya. Diyos salamat, O Diyos salamat, at sa arawan ng ligaya. Diyos salamat, Diyos salamat. Diyos salamat sa alaman, sa langit at sinagaraw, manapin mo inialay. Diyos salamat. Diyos salamat sa langit, sa
Tayo po'y manalangin. Ang Diyos, Amang Banal, maraming salamat po sa buhay at kalakasan ng aming katawang lupa. Ama, maraming salamat po sa patuloy na pagpapala, sa kasaganaan na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa patuloy mong pagbibigay ng magsaganang buhay at kalakasan. Panginoon, narito po ang mga handog ng iyong mga anak. Ito po ay ilan lamang po sa kanilang pinagpagalan. Maging ang bago pong programa ng aming iyong mga anak na naririto sa unahan. So, kameron po kami ng alkansya. So, binabalik po namin muli sa inyo ang aming mga kaunting biyaya na inipo namin sa aming mga tahanan. Panginoon, ilan lang po ito sa pinagkakaloob namin sa iyo. Nawa po ay pagpalain niyo po ang mga kamay na nagsipaghandog na ito. At muli nga po namin pinabalik sa iyo sa patuloy na pagpapasigla at pagpapaunlad, pagpapalaganap ng iyong banal na salita. Naway ang patuloy na pagpapala at biyaya ay patuloy naming maranasan sa araw. Mula ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal ko mga kapatid at mga magulang, ngayon ay isasagawa natin ang sakramento ng banal na hapunan. Ang dulang na ito ng Panginoon ay laan sa lahat ng mga Kristiyano. Walang sino mang maaaring tumanggap at makisalo sa banal na gawain ito nang di nagpapahayag ng kanyang pagsisisi at di sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Subalit buong puso kayong inaanyayahan, kayong lahat na may kapakumbabaang humahanap sa Kanya ay lumapit sa Kanyang dulang. Kapit kayo sa dulang na ito, di sapagkat ito ay inyong obligasyon, kundi sa dahilang ito ay inyong bukas na kalooban. Inyong ipahayag hindi ang inyong katuwiran, kundi buong tapat ninyong iniibig ang ating Panginoong Hesukristo at ninanais na maging tunay niyang alagad.
Lumapit kayo hindi sa dahilang kayo ay malalakas, kundi kayo ay mahina, at kailangan ninyo ang pabuya ng kalangitan, kundi nais ninyo ang kahabagan ng Diyos sa inyong mga kahinaan. Lumapit kayo sapagkat kailangan ninyo ang Panginoon sa inyong buhay. Pakinggan natin ang mapagbiyayang salita ng Panginoon. Lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin, at kayo'y papagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mapapalo at makasusumpong kayo ng kapahingahan sa inyong kaluluwa. Lagi nating ingatan sa ating mga puso na tinalagyan na ito ng Diyos bilang kapahayagan ng kanyang pag-ibig. Bilang tali ng ating pakikipagkaisa sa Kanya at sa isa't isa bilang Kanyang katawan. Ito ay tanda ng katiyakan sa Kanyang pag-ibig at pangakong pagbabalik sa ating piling. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoong Jesus, narito kami, nagsasama-sama ngayon bilang iyong mga anak sa iglesyang ito. Ikaw, O Diyos, ang aming itinataas. Ikaw ang aming pinararangalan ngayong umaga. Panginoon, Ikaw ang nakaunawa at nakakakita sa aming buhay, sa aming mga puso, sa aming mga isipan. Kung kami man, O Diyos, ay merong malaking nagawang mga kasalanan sa iyo. Kung meron kaming nagawang mga pagkukulang sa iyo. Panginoon, patawarin niyo po kami. Humihingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa iyo. At dumudulog kami upang kami maging lugod-lugod sa iyo ngayong umaga. Upang sa aming pagtanggap sa simbolo ng iyong katawan at dugo, ay maging karapat-dapat ang bawat isa sa amin, O Diyos, sapagkat Ikaw na ang namumuhay at namamayani sa bawat isa sa amin. Kaya, O aming Panginoon, patawarin at lukuban niyo po kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, upang kami ay maging kalugod-lugod at karapat-dapat sa iyo, sa pagdiriwang na ito, sa banal na komunyon, sa simbolo ng iyong inialay na katawan at iyong dugo doon sa Kalbaryo. Marami pong salamat. Ito ang aming panalangin. Amen. Buong galang nating pakinggan ang mga salita ni Apostol Pablo na kanyang sinulat sa pagtatalaga ng banal na hapunan. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus nung gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapiras ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin." At ngayon ay tatangi ko ang mga elementong ito upang ibukod sa magitan ng panalangin at pagpapasalamat para sa banal na paggamit gaya ng pagkahirang ng Panginoon. Tayo po'y muling manalangin. Aming Ama, aming Panginoong Hesus, narito po kami upang minsan pa ay tumanggap ng mga biyaya na nagsisimbolo ng katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bendisyonan niyo po, Panginoon, ang mga elemento na aming pagsasalu-saluhan. Ang iyon nawang banal na Espiritu, ang siyang lumingap sa mga biyayang ito at sa bawat isa sa amin natatanggap. Kaya, O Diyos, narito po ang simbolo ng iyong katawan at dugo. Marapatin niyo po na maging kalugod-lugod sa bawat isa sa amin ang pagtanggap ng mga biyayang ito mula sa iyong pag-ibig para sa amin sa buong sangkatauhan.
Pagpalain niyo po, O Diyos, sa mga biyayang ito at ang tatanggap ng bawat isa sa amin. Amen. Alinsunod sa utos ng Panginoong Jesus at sa pag-alaala sa Kanya ay ginagawa natin ito. Nang gabing bago siya ay pagkanulo, siya ay dumampot ng tinapay at ng Kanya itong mapagpala at may pagpasalamat. Ito ay Kanyang pinagpiraso at Kanyang sinabi, kunin at kanin niyo ito, itong aking katawan na nagkapira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Sa ganyan diwa ay hinawakan niya ang saro at Kanyang sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. At sa ganitong diwa, ang bawat isa na tumanggap kay Kristo at nagnanais na makiisa at makibahagi sa biyaya ng ating Panginoon ay mayroong kalayaan at kabukasan na maaaring tumanggap ng mga elemento na nagsisimbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo.
Tayo po lahat ay manalangin. Napakabuti mo, O Diyos, sa bawat isa sa amin. Ang iyong sakripisyo, ang pag-aalay ng iyong buhay, ang nagbigay sa amin ng katiyakan upang kami, O Diyos, ay magkaroon ng isang panibagong buhay. Marami pong salamat, Panginoon. At naway ang tunay na mensahe ng banal na hapunan, ang aming pinagsalusaluhan ng mga elemento na nagsisimbolo ng iyong katawan at dugo, ay siyang magpapatibay ng aming buhay at pananampalataya na merong isang Diyos na nag-alay ng sarili upang kami, O Diyos, ay patawarin sa aming mga kasalanan at bigyan kami ng pagkakataon na maging kabahagi sa buhay na walang hanggan. Salamat kay Kristo Jesus na nagbigay ng buhay. Siya na nakisama at nakipisan sa buhay ng mga tao. Naway makita namin ang kanyang ginawang paglilingkod. At ito ang aming maisabuhay, hindi lamang
sa aming mga tahanan, kundi maging sa aming pamayanang ginagalawan. Puno ng pag-ibig, puno ng pagkaunawa, at pagpapatawad sa marami. Kaya o Diyos, lingapin at pagpalain ang bawat isa sa amin. Ito ang aming talang. Sa pangalan ni Jesus. Amen.